Juday, was there a point in your life na inisip mo ayoko na mag-artista? Alam mo siguro, oo naman, nung bata ako, na ang daming, hindi pa bashers ang tawag sa mga nagba-blind item and all. At some point, pagpagod ka and feeling mo wala kang kakampi, lalo pag bata ka, siguro mga 16, 17 na halos wala ako talagang pahinga. May isip mo talaga, worth it pa ba to? Parang hindi na ako masaya. Pero, namimiss ko yung mga katrabaho ko, namimiss ko yung, alam mo kung ano yung pinaka-namimiss ko sa bawat pasok ko sa trabaho? Crew, production. Kasi enjoy na enjoy ako makipagkulitan sa kanila. Enjoy na akong nakikipag-usap sa mga taong may ibang kwento ng buhay, na tinuturing kang pamilya, yung gano'n, yung naiiba yung hulog ko kasi doon ko na-appreciate na napakaswerte ko sa binigay na path ng Lord sa akin na I'm able to experience a lot of things, kung saan ako bansa nakapunta, nakapag-aaral ako ulit dahil nagtrabaho ako. Kumbaga, ang dami ko na-achieve dahil sa trabaho to. Pero hindi ko naman din itatago sa sarili ko na may mga moments talaga na tinatanong ko yung sarili ko, bakit ako naging artista? Sabi nila mukha akong siopaw. Sabi nila para akong aparador. Sabi nila nagkamata at ilong lang ako. Pag ngumiti ako, buhay na siopaw na ako. Tapos pag tinitignan ko yung sarili ko sa umaga, parang totoo nga. May gano'n. Yung parang hindi naman ako kawalan sa industriya. May mga gano'n talaga, Marcelo, kapag pagod ka, tapos wala ka ibang narinig kundi mga negatibong bagay tungkol sa'yo. Siyempre, pag bata ka, hindi mo naman naiisip na bad publicity is still publicity. Di ba? Papatulan mo pa rin. Maaapektuhan ka talaga. Lalo pagka wala kang tulog. Para kang ipot ng baby, ang sensitive mo, ang lambot mo, yung ayoko na. Tapos iinom ka, magpapakalasing ka, tapos machichismis ka. So parang dumating ako sa point na hindi ko na alam kung sino yung mga totoong kaibigan ko noong time na yun. Kaya, hindi naman ako nagbawas na lang ako ng paglabas. Yung sa bahay na lang ako, alam mo yan, sa bahay tayo iinom, punta tayo ng Tagaytay, or alam mo yun, yung Baguio. Kung saan yung pinaka-safe na lugar. And then, eventually, nakuha ko na yung vibe na gusto ko na pang small group lang pala talaga ako. Hindi pala ako pang barkada package. Yung gusto ko mas intimate na kwentuhan. Ayoko pala nung labas ng labas. So, may mga may mga pagkakataon din na ako rin naman yung gumagawa ng paraan na makapag-reset ako. Kasi na-realize ko na, kung hindi ako magre-reset para sa sarili ko, ikamamatay ko tong trabaho to. Kasi wala akong pahinga, wala akong tulog, hindi ako nakakakain ng tama. Tapos feeling ko kasi bata ako, hindi ako magkakasakit. But at the end of the day, kung meron ka lang talaga, maliban sa sarili mo, pamilya mo at saka ang Diyos. Kaya ang ginagawa ko talaga nun, Mars, just to keep me sane, every time na mapapakap ako from a shooting or a taping, bago ako umuwi, dadaan ako sa Adoration Chapel. Meron akong quiet time. Palagi akong may quiet time. Minsan doon lang ako nakakatulog, ginigising ako ng gwardya. Kumbaga, yun na yung naging safe space ko. Alam na mga naging drivers ko yan na bago umuwi, tatanungin ako, Bunso, daan ba tayo ng chapel? Alam nila yon, yung kailangan hindi lang makapagpag, pero makapagpasalamat man lang ako na I was able to get through that day, na hindi ako naapektuhan na kung ano pa man. Lalo na kapag talagang cloudy na yung utak mo kasi ang dami ko naman pinagdaanan, Mars, na nagkakaso ako, ang daming intriga, kumbaga, babagsak ka talaga. May point talaga ng buhay mo na babagsak ka. Parang feeling ko, ang naging isa sa mga malaking rason, hindi man pinakamalaking issue na pinagdaanan ko na made me want to quit was nung nagkakaso ako against BIR. Yes. Yun talaga yung parang hindi ko matanggap na anong nangyayari. Parang bakit biglang lahat ng tao, hindi ko naman alam talaga kung anong nangyari. Bilang 8 years old, mali ko naman sa tax, di ba? But then again, lesson learned,
maayos na ang pangkalahatan na yun. Parang, yun nga bibigyan ka ng isang matinding challenge ni Lord para ma-realize mo na, kasi ito anak, medyo nakakakalimot ka na. May dagok na ganun nagigising sa'yo para ayusin niya yung sistema. So ngayon may sistema na kami. Kumuha na ako ng group of lawyers para maiayos yung mga contracts. Kumbaga, kailangan ko lang talagang pagdaanan yun. Kasi kung hindi ko naman din malalaman kung ano dapat yung legalities na dapat meron ako as an artist. Ilang taong ka na? 24, 25. At least nalusutan mo lahat yan. Oo, at saka pagod din kasi Mars. Talagang ang tindi nun.